SMNI tumupi daw sa kamera. Yan daw ang nangyari kanina sa hearing ng Committee on Legislative Franchises, mga kotsero. Nakakagulat to. Hindi ko in-expect na ganito yung magaganap. I was under the assumption or iniisip ko, mga kotsero, na ilalaban talaga nila yung kanilang paninindigan dito. Pero mukhang iba yung nangyari, guys. Iba yung resulta. Pero may comment ako diyan. Actually, may comment ako sa parehong partido, sa SMNI tsaka sa Kamara de Representante. Pero mamaya natin pupuntahan 'yan, no. Bago na natin pag-usapan 'yan, as usual, mga kotsero, tayo muna mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, lalong-lalo na po ngayon magki-Christmas na, no, sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas using GCash, mga bank deposits, at sa mga cash pickup sa mga pawn shops. At kapag ginamit nyo po ang Sendwave at ang aking promo code, sa inyo pong unang padala ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitan na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Ito po yung balita kanina ni Politico. Yan. SMNI executives refuse to put franchise on the line over Romualdez' travel expense report. Okay, ano po ba naging trigger na itong hearing na to? Again, mga kotsero, nagawa na natin ng kontento kahapon. Ang naging trigger na ito ay yung balita daw na umabot ng 1.8 billion pesos ang ginastos ni Martin Romualdez simula January up to present yata or up to October. Doon sa kanyang travels, no, together with an official travel. So 1.8 billion daw yung inabot. And dahil diyan, tinawag sa Kongreso ang host ng LCAB, yung Laban Kasama ang Bayan, na si Ka Eric at si Dr. Badoy, at ang mga representante din ng SMNI. And eto na nga ang nangyari. Nagkaroon ng dare. I dare you, etc. etc. Okay, panoorin natin yung balita para mas meron tayong konteksto dito, mga kotsero. Ito yung balita ng News 5. Ginisa sa Kamara ang SMNI tungkol sa report nila ng travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Git ng Kamara, fake news ito. Pero depensa ng SMNI, nagtatanong lang naman sila. Tatanong lang. Ang balitang yan, okay. Si Marian Enriquez. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Pinunayan ni Quezon Representative J.J. Suarez ang idinepensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sugmedia Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. All right. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, okay. there was no deliberate false information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your barong? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Okay. Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo.
At the very least. O ba't di kayo maghabla ng libel? If it's malicious, gano'n naman kasimple yun. Tingnan si Maria Ressa, nakasuhan ng libel kasi merong maling binalita. At yung maling binalita, kinuha yung attention niya para maitama yun. Pero hindi niya ginawa. So, nakasuhan siya ng libel. And malicious innuendos. Relative yun eh. Kasi yung innuendos naman, halimbawa, yung innuendo yung mga parinig. Yung gano'n yung parinig, innuendos. Kung malicious yung innuendo, and you feel slighted, edi maghabla ka ng libel. Tatamaan din naman si SMNI kapag naghabla ka ng libel. Tatamaan pa rin siya. Bakit? Kasi yung sa libel, lalo na sa media, kapag pag kinasuhan mo yung writer, halimbawa, tulad nangyari sa Rappler, pag kinasuhan mo yung writer, damay pati yung editor. Ganun yun. Hanggang doon sa kung sino yung pinaka-responsable sa pagpapublish. Damay lahat yan. So, kaya tingnan nyo, yung kay Maria Ressa, kinasuhan ng writer, umabot hanggang sa level ni Maria Ressa. Ganun kasi yung sa libel. And if that is the case, if you feel slighted or you feel na it's a malicious innuendo, malicious imputation of a vice, defect, or crime, that's libelous. That's a libelous statement kung ganun ang pagkaka-frame nyo. Maghabla kayo ng libel. Hindi na kailangan tong ganitong Senate hearing. Congressional hearing. Sa totoo lang, hindi talaga kailangan to. This is a waste of time. This is a waste of time. But anyway, tuloy natin balita. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. We cannot dictate on our anchors what questions to ask, Direct how to ask it, accusation. when to ask it. Okay. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o Sinabi ko na ito isang beses eh. hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga Sinabi ko na ito nung nakaraan, dun sa nakaraan kong video, nung title yata nung SMNI franchise na Mimiligro. Ito yung sinabi ko, feeling ko titirahin sila dito sa provision na to, itong parte na to. Or for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. So ito. So edi tumama tayo, guys. Woot! Tumama tayo, guys. Doon nga sila tinira. Buti na lang. Mataas pa rin batting average ko. Sinabi ko na yun doon sa last video ko. No? Balikan nyo. Kung di nyo pa napanood, balikan nyo siya. Ang title ng SMNI franchise na Mimiligro, ito yung specific provision ng prangkisa ng franchise nila. Ang binanggit ko, feeling ko dito sila titirahin, and yun nga, doon na nga sila tinira. decent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. Ko yung resign na yan. But if I can Tigilan nyo yung resign na yan. 1.8 billion Hindi naman nangyayari. program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Yun yung balita ni politiko kanina. Yan. Hindi raw kaya. Hindi raw kayang isugal ang prangkisa dahil dito sa statement ng Tony Suarez. Kaya ka? Mr. Chair, if I may, Hindi, yes or no? Of course he can. I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. Actually, totoo naman yun. Hindi naman siya board of director eh. Hindi naman siya magdi-decide sa direksyon ng kumpanya. Abogado lang siya ng SMNI. Pero, hindi naman siya may-ari. Di sana pinatawag din si Apollo kay Buloy, di ba? Kung gusto niyo tanongin ang ganyan. Sana pinapunta niyo sila dyan. Lahat. Pati board of directors, lahat. Hanggang sa level ng chairman or chairman emeritus, ganun. Para right then and there pwede mag-decide. Pero alam niyo mga kotsero, ito yung akin dyan .
medyo ano lang sa akin, no, yung pabalikan natin yung franchise. Itong deliberately false information. Ito yung pagdidebatihan dyan dapat eh. Actually, dapat si abogado ng SMNI, dito siya tumutok sa deliberate. Sinadya ba? Kasi yun yung ano eh. Kasi kung ako well, di pa naman ako abogado, pero malamang sa malamang, sa isip ko lang naman, ito yung sasabihin ko. I cannot speak for the board, but kung patunayan yung deliberate yung false information, sinadya namin yan. Yun ang papatunayan nyo. Hindi na yung truth or falsity of the claim. Kasi it's hindi naman siya kino-consider dito sa prangkisa. Ang kino-consider sa prangkisa, mga kotsero, yung deliberately false information, yung nagpalabas ka ng something deliberately false or willful misrepresentation, sinadya. So, ewan ko lang, siguro, yun yung potentially pwede kong isagot dyan. Ko yung tinanong ni Suarez. Sabihin ko, well, it's not willfully misrepresented and it's not deliberate. Hindi naman sinadya. And it's up to you, since kayo yung nandito sa hearing, napatunayan na sinadya namin yan. Ganun. Ako lang yun. Piloso po lang ako mag-isip kasi. I'm sure hindi sasabihin niya ng kahit sinong abogado right then and there. Syempre, respeto na lang sa mga congressmen na to. Kahit di naman ka ano-ano. Anyway, tuloy natin. Lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. At saka ang weird nung tanong, guys. Ang weird nung tanong na, isugal nyo yung prangkisa nyo. Ha? As if makakasagot yung abogado. Dapat yung board. Papuntahin yung mga board. I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. Totoo naman. Lilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong Kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Okay. Harap din sa pagdinig ang Saan ginamit? ka Eric Zelis. Giit niya, dalawa ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa Kamara. Hindi validated. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon. Sabi naman ng legal counsel ng Suara Submedia Corporation, Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. nagbabalita mula sa frontline. Well, that's Congress eh. What do you expect? Ang weird lang. Para sa akin lang yung mga kotsero. I have comments sa parehong partido, no? Hindi ko rin pinagtatanggol si SMNI kasi admittedly, tinanggap naman. Sinabi naman ni Ka Eric admittedly, nagkamali sila. Kasi hindi daw nila na-validate yung information. Ayan, no? Tinanggap naman daw nila. Sabi, Pimentel noted that the actual travel expenses of the Romualdez office were only 4.3 million. Daki pa rin yan. Ngayon po, yes, that's why we need vetting. Kaya nga di namin nilabas a special report or news. It was a commentary question. Okay. It is on record. Inaamin po ninyo na nagkamali kayo ng information nyo. Pimentel said, since nagkamali kayo, are willing to recant your statements and apologize to Congress. Ito yung kanina napanood natin. Kasi if that will heal the wound, etc., etc. Ito. Ang kwento, sabi ni Ka Eric, I can contact him naman direkta about this. Celis said that he received 2 messages, one from an unlisted number and another from a source that has provided him information previously on other matters. Sabi, without any intent or malice or imputing any sign of disrespect to the Speaker of the House, because we presume it is part of our editorial authority and policy as well to open questions pertaining to public interest issues. May punto naman dito si Ka Eric. Ay, nawala. Ano? Ay, ayan.
In the practice of journalism, the protection of the integrity and the trust and confidence of the source in the stories or the information gathered related to stories are sacred. They're like contracts. Well, sinabi din sa kanya ni Krappler. Kasi gusto nila ako ma-interview kasi may mga sources daw sila na ito yung sinabi tungkol sa akin, gusto nila ma-verify, etc. etc. Although kilala ko naman kung sino yung mga sources nila kasi eventually aamin din naman sila. And yung kwento na sinabi nila kay Krappler is something that was already mentioned to me in person. So para sa akin, kilala ko na kung sino itong mga to. But anyway, ayun nga. Yun din na sinabi sa akin ni Krappler. Sabi niya, we cannot divulge the sources, etc. etc. Whatever. Tapos, sinabi rin ni Ka Eric, hindi po ito smear campaign o isang kampanyang orchestrated para sumira sa imahen at integridad ng House of Representatives. Okay. Tapos may nagtanong si Pimentel, baka naman politically motivated yan. It seems that SMNI is going to that direction. Where it is being used, the franchise is being used to attack individuals. Yun di naman yun dapat ang mandato ninyo. It's very clear in Section 4 that you should not disseminate fake news or unverified reports. Sabi ni Pimentel. Oy, take note ha. Congressman Pimentel, wait, balikan natin yung sa franchise. Kasi, ang nakasulat dito, balikan natin yung nasa franchise. Ayan. Sa Section 4. Ayan. Hindi lang disseminate false information. No. Deliberately, mananadya kayo na gagawa ng fake news. Yun yung mali. At hindi rin willful. Ang bawal is yung willful misrepresentation. Ibig sabihin, nananadya kayo na mag-misrepresent. Yun ang bawal. Oo. Congressman Pimentel. Hindi lang pagkakalat ng fake news at unverified reports. No. Yung willful. Dissemination of deliberately false information. Ngayon mga kotsero, since umami naman si Ka Eric sa pagkakamali nila, wala na tayong magagawa doon. Yun na yun. That's it. That's it, pansit. Pero sinabi nga daw niya, sa Senado daw galing yung kanyang source. Which is very, very interesting mga kotsero. Kasi, medyo agree ako dito kay CNN Philippines, nung sinulat nila, dahil galing sa Senate, yung impormasyon, it could set an awkward situation in the interparliamentary relationship of Congress. And it seems, mga kutsero, for the past few weeks, nakikita natin na nagbabanggaan ang Senate at ang Congress. Ang lower house, rather. Alam naman natin, yung Senate is the upper house, si Kamara is the lower house. At nag-iiba sila ngayon ng direksyon. Alam niyo kung bakit? Kasi magkaiba ng majority. Yung majority ng lower house, pro-Martin. Yung majority ng Senate, pro-Digong o pro-Duterte. Pro-VP Sara. Which puts us, tayong mga mamamayang Pilipino, tayong mga ordinaryong mamamayan, in a very unusual situation. Dati, nung panahon ni Digong, ang nagtatalo yung presidente at yung vice-presidente. Nung panahon ni Digong. Ngayon, panahon ni Presidente Bongbong Marcos, sino nagtatalo? Lower house at upper house. This is unusual. This is very, very, very unusual and very, very unique situation, mga kutsero. Ibang klase to. So, at least, on that point, agree ako sa sinabi ng CNN Philippines. Ito sabi ni Gonzales daw. The House Committee on Legislative Franchises will send a transcript of the hearing on the travel fund allegation to the Senate para daw makakuha sila ng response. Sabi, bakit nanggaling pa sa Senate ang source? That's a big question mark to me and I think all of my colleagues. Yun. Question mark daw sa kanila. It's very obvious naman. For example, etong recent hearing nitong kasama si Senator Bato.
O tatargetin daw niya si Kabataan Party List sa lower house. Itong very recent na banggaan sa confidential funds. It's lower house versus Senate. Diba? Ang hirap nito. Ano pa ba 'tong mga ito sa 1.8 billion na travel funds. It's lower house versus Senate ulit. My goodness. Antindi. Pero mga kotsero, ito yung punto ko dito since baka sumobra na naman ako sa oras. Ito yung opinion ko dito. On a personal note. May mga kilala ko sa SMNI and I've appeared there in a couple of times, mainly for contractual obligations. Kasi ni-require ako ng it's part of my agreement with Sendwave na to do those stuff. So that's one. And may mga mababait naman yung mga tao doon. Okay naman sila. Pero wala akong masyadong alam sa kung paano tumatakbo SMNI. Si Ka Eric, meron akong direktang numero sa kanya. I can contact him anytime. Si Dr. Badoy, I would think na I can contact her anytime kasi pag nagkikita naman kami, okay naman kami. So, and some of the staff ng SMNI. But then again, ang pagkakamali talaga dito ng SMNI, mga kotsero, hindi nila na-vet o hindi nila na-check yung impormasyon. Diba? And regardless of whether it is breaking news or not, or regardless of the disclaimer, kasi main disclaimer naman talaga sila na lagi sinasabi, the opinions of the guest, host, etc., is not the opinion of SMNI, etc., etc. So, kaso yun it's just meron ka pa ring responsibilidad to correct it as a media company. 'Di ba? Kung sa palagay nyo, parang, uy, wait lang, that's something na kailangan natin i-vet o kailangan natin i-check. Or baka matatamaan tayo ng libel dyan, etc., etc. It's responsibilidad ni SMNI yun na iklaro at siguruhin na tama yung impormasyon. Responsibilidad niya talaga yun. And we cannot really do anything about it. Yun na talaga yun. Wala tayong magagawa dun. On the other hand, mga kotsero, eto naman, sa parte naman ng House of Representatives. Bakit ang nana nyo ngayon? Bakit sobrang nana ng House of Representatives ngayon? Hindi ko naiintindihan. Kasi sa previous administration, tinitira din naman ng House of Representatives under Cayetano and Velasco, pero hindi ganito kanana. Hindi sila ma-react. No. Wala silang pake. Bahala kayo, sabihin nyo yan. Basta kami gagawin namin yan. So, that was the previous administration. Ngayon, konting o sabihin natin false news, o sabihin natin nagkamali. Okay, so ang response nyo is mag-congressional hearing. Tapos pagbabantaan nyo pa na, isugal nyo yung franchise nyo. Kung talaga sure kayo dyan. Ganyan. Parang vitiated. Parang parang halimbawa, merong isang tao na merong baril sa ulo mo, sinasabi sa'yo na, kung talaga sigurado ka sa sinasabi mo, sugal mo yan, sugal mo buhay mo. Pag nagkamali ka, babariling kita. Ganun. Ang pangit, di ba, Congress? Lower House, Kong Suarez. Pangit, di ba? And mga kotsero, we have to understand, ang press po is the fourth estate. Ibig sabihin po, tagabantay talaga sila. Tagapuna, tagabantay, taga-critic, yun talaga sila. Kaya wag tayong aasa na ang what do you call this? Ang press ay aanib o mag-a-agree sa administrasyon. So kapag naglabas ng balita na ganito ang SMNI, the response of a dignified parliamentarians is to refute. And you don't use
privileges granted under the powers of the Congress na parang pang-hostage. Hindi ko nga kasi minsan kanina naisip ko, ano kaya parang ABS-CBN ang dating, no? 'Di ba? Nung si ABS-CBN hinihiring yung prangkisa, minalas Malas yung ABS-CBN kasi yung franchise renewal nila, inabutan yung panahon ni Digong. Etong si SMNI, ano pa naman to, 2018 pa to. 2018 na pirmahan. So, matagal-tagal pa ang 25 years. But it can be suspended. It can be revoked anytime by Congress. Alala ko yung sa ABS-CBN franchise. Ganito rin halos. Yung mga allegations of fake news. Pero may mga, that's just one of the many. Kasi nandyan yung citizenship ng may-ari, nandyan yung PDR, nandyan si Big Dipper, etc. etc. Ayun, para sa akin yun yung mga mas malala. Yung bali-balita, biased news, medyo what can we expect from mainstream media, di ba? Yun na nga ang trabaho nila Yun talaga ang role nila sa mundo. I-criticize ang gobyerno. Or to support the government pag may ginagawang maganda, di ba? But, alam nyo, yung pagiging ganito, parang turn off. Para sa akin, etong current Congress natin, etong pinakanana na Congress na meron tayo ngayon. Promise, ito yung pinakanana talaga. Napaka-sensitive. Napaka-sensitive. Promise. Ang daming hugot sa buhay. Parang mga kulang sa aruga. And kahit ano sabihin ng tao sa inyo, call you rotten, etc., or sabihin natin fake news or what have you. Regardless of what people tell you, kayo yung nasa kapangyarihan And if you're in power, kapag gumawa kayo ng mga ganitong klaseng galawan, you will always be the bully. And yun yung lumalabas ngayon. You're bullying common people. And it's not a good look. It's not a good look for Martin Romualdez. It's not a good look for the congressman na sumusuporta kay Martin Romualdez. It's not a good look for you. On the other hand, SMNI, alam naman natin kung nasaan ang allegiance at loyalty ni SMNI. Alam naman natin yan kung bakit ganyan yan. Akin lang, wala naman problema magkaroon ng bias sa politika. But since nasa kayo, you are in the field of journalism. I think mas manipis yung sabi nga lang, narrow path. Mas manipis yung kalsada na tatahakin nyo. Sa media kayo And kahit nasabihin natin opinion lang naman yan ng guest, opinion yan ng host, we cannot control them, we have a degree of it's up to you to correct. 'Di ba? Siguro nung lumabas yun, kung meron nagsalita, wait, verified ba yan? Are we sure na ganyan talaga yung 1.8 billion talaga, etc., etc.? We would not have this kind of discussion. Hindi magkakaroon ng ganito. And ewan ko lang, pero ayoko na lang mag-talk. But I hope this becomes a lesson learned for SMNI. Si ABS-CBN, kasi ganun ang strategy ni ABS-CBN Nagkakalat siya ng mga mga false information nila, pero sasabihin nila allegedly it is still being verified, etc., etc. Iwas pusoy ba? They don't say it as a fact. Kasi nga mga bihasa na sila sa paggawa ng kasinungalingan So, di ba? ABS-CBN pa ba? Asa ba tayo ng katotohanan diyan? Si Krappler, it's the same thing. Si Krappler, it's the same thing. Asa ba tayo ng katotohanan dyan sa grupo na yan? Diba? Wala. But that's how, doon sa ganung paraan nila tinatago yung kanilang
bias. Tapos i-highlight nila yung pangit. Ganun lang yun. So, I'm sure this is a lesson learned for SMNI. And, yeah. Hanggang doon na lang sasabihin ko. Tama na. Ayan. So mga kakutsero, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At huwag niyo rin po kalimutan mag-follow sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. I'm just trying to figure out yung schedule natin. Most probably this Saturday. Sa Sabado, may live stream tayo. Most probably. And I'll see all of you in our next live stream, guys. God bless and see you next time. Bye!